Ano kaya ang pagkakaiba ng kaalaman sa karunungan? Bakit kaya mahirap intindihin ang sinasabi ng Biblia? Makinig ang may pandinig. Hello everyone, this is Melanie and welcome to Gospel Sarang Channel. Wee! Hi guys! So ngayon naman ay nasa 2 Timothy chapter 3 and last verse na tayo, 15 to 17. Wala pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sinasabi lang dito na yung banal na kasulatan ay meron siyang kapangyarihan. Kapangyarihan na magbigay sa atin ng karunungan. Hindi lang kaalaman ha, pati ang karunungan. At ang karunungan na yan ay ang magliligtas sa atin. Pero hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Pero, ito yung tanong, ano nga ba yung pagkakaiba ng kaalaman sa karunungan? Sige, bigyan kita ng example. Adobo. Nakakagutom, di ba? Yung taong may knowledge sa adobo, alam na alam niya kung paano magluto ng adobo. Sa ulo niya yung ingredients, from procedure. Pero, hindi siya marunong magluto ng adobo or hindi masarap yung adobo. Wisdom naman, kahit wala siyang pinapanood na tutorial, kahit walang cookbook sa harapan niya, kayang-kaya niya magluto ng adobo na masarap. Kaya niyang tansyahin kung kailangan pa ba ng alat, ng paminta, ng asin. Pero, hindi tungkol sa adobo yung pag-uusapan natin. Time example natin ay yung sa Biblia na. Sinabi sa Bible, mahalaga na tumikim daw ng alak. Kung knowledge lang yung pagbabasihan natin, magpapakalasing tayo. At gagawin natin yung dahilan na, agree pala yung Bible na pwede naman palang uminom. Meron din sa Biblia na sinasabi na huwag magpapakalasing or walang sawang pagsasaya. Pero minsan ini-ignore natin yan kasi dun lang tayo sa may knowledge or idea na gugustuhin lang natin pakinggan. Second example, sinabi rin sa Biblia na humayo kayo at magpakarami. Kung knowledge lang yung pagbabasihan natin, kung kani-kanino na tayong nagparami na tayo ng anak. Dahil ang reason natin, sabi kasi sa Bible, magparami. Ang knowledge kasi guys is idea lang siya. Yung wisdom is nanggagaling yun sa Panginoon. Yung wisdom, siya yung nakakaalam kung saan, kung paano, kung kailan, kung kanino, mo i-a-apply yung knowledge mo. Ate Melanie, ba't ang hirap intindihin ng Bible? Tayo mga tao, kahit may pinag-aralan na tayo, may degree, masteral, doctoral, can read, you can write, may reading comprehension ka, hindi talaga natin maiintindihan yung sinasabi ng Diyos sa Biblia. Hanggat hindi tayo nagpapakumbaba at humihingi ng karunungan sa Kanya. I'm telling you the truth guys, yung Biblia, yung salita ng Diyos ay buhay. I've been reading Bible since I was young. Hanggang ngayon, fresh pa din yung salita ng Panginoon. Everyday may learnings. Sa reflection ko, nakalagay na maging mahinahon, pag madaling magalit. Nahapunan, nagkaroon ako ng kaalitan. Really, definitely, yung Bible talaga is God's love letter to us, na mga anak niya, to guide us on the right path, and to lead us to the truth. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya mahalaga talaga na bitbitin or suotin yung armor or salita ng Diyos na magagamit natin if ever nandun na tayo sa spiritual battle. Physical body natin, nabubusog yan pag kumakain yan ng physical food. Ganon din yung spiritual body natin. Nangangailangan ng spiritual food. Kaya mahalaga talaga na i-feed din natin yung soul natin. So I hope na mag-focus din tayo sa spiritual body, hindi lang sa ating physical body. That's it guys. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and help me share the word of God. Bye-bye!